Sanay naman, hanggang alas 6 pa ako sila ng hapon. At patuloy po na kami nagbuburi at nagagalak sa Panginoon na muli makasama po kapulukan na ito sa bagong pangalan. Ano po? Ang Muabong Gospel Church. Last week, BBC pa ito eh. Ngayon, BGC na. Isa sa pinakabigatin na lugar sa Mindoro ngayon. Pag nagaya po tayo ngayon, nakalahin nila sa BGC dun po sa Taguig. Ano po? Tara sa BGC. Ayan. So, ito po ay parang sarap pakinggan sa ating pong mga tainga. At patuloy pa rin po kasi po tayo sa panahon ng ating pag-misyon na pagtalakay sa ating pong tema sa umaga po na ito. Hanggang sa buwan po na ito ay tatalakayin po natin ang patungkol po sa ating pong pag-misyon o paghahayo ayon po sa inaatas po sa atin ng ating Panginoon sa Kristo bago po siya umakyat doon sa kanya pong kaharian sa langit. Kaya po, bago po tayo magpanula ay tayo po muna ay humiling ng patnubay, karunungan mula po sa ating Panginoon. Tayo po manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na muli na mapakinggan ang inyong buhay at makapangyarihang salita. Patuloy po, Diyos, na kami po ay inyong pong pakabanalin sa wangis ng inyong anak sa pamamagitan ng kapahayagan ng inyong salita, Panginoon, sa umaga po na ito. Sa tulong at patubay ng gabay ng Banal na Espiritu, tulungan niyo kami, Panginoon, na magkaroon ng karunungan upang maunawaan at upang mailapat namin sa aming mga buhay ang inyong mga salita, Panginoon. Ako po ay gamitin niyo lamang bilang pong inyong pong mouthpiece, Panginoon, at nawa si Kristo lang at si Kristo lang ang maipahayag sa umaga po na ito. Panginoon, sa inyo po kami nagtitiwala, sa inyo po kami, pangalan niyo lamang po ang aming naisita sa umaga po na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pamagat po natin sa ating mensahe ngayong umaga po na ito ay Heart Formation, Faith on the Move. Sa Tagalog po ay ang puso sa pagdimisyon at ang mga paa na gumagalaw. Ano po? At metaphorically speaking, yung ating pong paghayo sa ating pong magiging bahagi ng Muabong Gospel Church. At ito pagmatagpuan po natin walang iba kundi po sa ating pong sa Propeta Isaiah, Kapitulo 25, mga talatang 6 hanggang 9. Ang talata po na ito, o libro po na ito, ay patungkol po sa isang propeta na sa panahon niya ay pinahayag at ang destruction ng Jerusalem at ng Judah at nasaksihan din niya mismo yung destruction at pagsakop ng Babylonia sa panahon po ng lumang tipan. At sabi nga ng Panginoon sa chapter 24, kapag binalikan po ninyo, ay patungkol naman ito sa kung paano wawasakin ng Panginoon ang totally destruction, yung gloom and doom days ng mga Israelita. At pagdating naman sa chapter 25, kabaliktaran to ng 24. Kung sa 24, puro pagwasak, puro kadiliman. Pagdating naman ng chapter 25, ay puro namang pag-asa, puro namang pagsasaayos ang gagawin ni Yahweh. Isang pangako na napakalaking bagay sa mga Israelita ng panahon po na ito. Dahil nga, sabi ko po nga sa inyo, nandito sila sa panahon na kung saan hinayaan ni Yahweh na sakupin ang bayan ng Israel nang dahil po sa kanilang kapalalunan. Nang dahil po sa kanilang pagiging matigas ang ulo. Kaya sa chapter 25, biglang nagkaroon sila ng glimmer of hope or ng ray of hope. Talaga nagkaroon sila ng pag-asa na, wow, ito pala yung gagawin ng Panginoon po sa atin. Meron po dalawang images dyan, o larawan, na magpapakita ng Panginoon sa kung bakit dapat tayo magkaroon ng puso sa pagmisyon at mga paa na handang umusan. May dalawa pong image dyan na magiging dalawa rin po natin basehan na punto sa umaga po na ito. Una po ay ang verse 6, ito po yung God will make a feast.
God will make a feast. Pag sinabi ko feast, ito po ay handaan, hapag. At yung hapag po na ito ay hindi basta-basta. Ano po? Anong relasyon po nito sa paghahayo? Makikita po natin. Tingnan natin sa verse 6, sa bundok ng Zion, aaniyahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang lahat ng bansa, para sa isang malaking handaan. Sa English ko, on this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich full of marrow, of aged wine well refined. Alam po natin mga kapatid sa Panginoon na parte ng isang pagiging Pilipino ay yung natawag nating handaan. Tama po? In fact nga po kaya po minsan, in my experience sa pastoral ministry, isa sa mga struggle po ng mga Pilipino, kaya ayaw po nilang magpaimbita ng Bible study o ng gawain sa kanilang mga tahanan kasi umiiwas handaan. Ano po? Umiiwas handaan. Ano po? Yun po talaga. Ang kulto natin mga Pilipino. Kasi yung iba kasi nag-set ng standard eh. O, si kapatid na ganito, nagtandaan ng prayer meeting, ng fellowship. Siguro dapat ako din. Pero hindi po yun yung standard eh. Ano po? Ang standard natin ay magtagpo-tagpo tayo at kumain ng seta ng Panginoon. Ano po? At never, regardless kung meron o walang pagkain physical, at least meron tayong pagkain spiritual. Pero mga kapatid, hindi po yung kultura ng Pilipino, kung titignan po ninyo. Basta ito pong mga Israelita. At even yung time ni Christ. Ano po, di ba nung sa Lord's Supper, araw-araw sila nagkikita, araw-araw sila nagkakaroon ng pagkasalo-salo. It's not really a Filipino thing. Ano po, yung handaan. Pag may, yung makatayo mga kailan mo rin. God will make a feast. Ano po? At para po sa pag-mission po na ito. Una, tingnan po natin. Anong klaseng feast yung gagawin niya? First, God prepares Himself. God prepares the food Himself. Siya mismo yung maghahanda. Ano po? Makita natin itong pestahan na ito. Hindi siya mag-hire ng mga kung ano-ano mga catering o hindi siya magpapaluto. Kundi siya mismo ang maghahanda. At alam natin kapag ang Diyos ang naganda ay napaka-extraordinary. Ano po? Napaka-extravagant. Lavish. Opo. Sa English po, lavish ay extravagant eh. Sa Tagalog naman po, labis-labis. Ano po? Yan. Ganyan maghanda ang ating Panginoon. Tingnan natin po, saan po dyan sa verse na to. On this mountain, the Lord of hosts will make for all people a feast of His na mismo. Ani-ani Yahweh na makapanginan sa lahat ng bansa sa isang malaking handaan. Siya mismo. Sa Mount Zion. Alam niyo po yung Mount Zion? Diyan po nakalagay yung city of Jerusalem. Kaya pag may nakikita po kayong Zion lagi din sa Bible, it always pertains sa Jerusalem bilang the dwelling place of God. The city of God. So ibig sabihin, aanyayahan ng Diyos na siya mismo maghahanda ng isang hapag ang mga tao. At alam natin kapag siya naganda, ay napaka-extraordinary. Ano po? So the Bible is full of God's provision ng food and drinks. At madalas, ang simpleng kanyang mga kaganapan sa atin ay nakikita natin dito sa natawag natin the Lord's Supper. Ano po? Sa ating pagdiriwang ng Lord's Supper. Minsan po may nakita po akong meme sa Facebook. Sabi doon, may dalawang choices po. Sabi doon ay, anong gusto mo? Makasama si Jesus Christ ng 10 minutes sa isang kainan o $1 billion? Okay? Alam mo, pili ko po doon? 1 billion. Bakit po? Kasi pag namatay ko po, hindi lang 10 minutes yung ibibigay sa akin ng Panginoon na makasama ko siya sa kainan. Eternity. Ano po? Biro lang naman po naman yan. Ano po? Hindi naman dahil sa material things. Ano po? Pero, the point is, pag nakasama mo si Kristo, hindi lang 10 minutes. Ano po? Kapag nakita mo siya ng mukhaan, hindi lang 10 minuto. Kung kakasamahin ka niya sa paraiso. Nag-comment sa akin yung aking kapatid sa Panginoon. Yung mga kasama sa Bible School. Actually, hindi mo naman kailangan ng 10 minutes para sabihin mo na nakikipagkainan ka na mismo sa harapan ng Diyos na hinanda niya mismo.
Bakit? Kasi every time we partake doon sa Lord's Supper, ay as if kasama na natin sa isang kapag ang ating Panginoong Kristo. Na siya mismong naghanda. Letter B. Una po, God prepares Himself. Letter B, God invites all people. Ano po? All people. Sabi po dyan, sa English po ay, on this mountain, the Lord of hosts will make for all peoples. Alam ko po na ang people ay plural form na ng person. Pero naglagay pa po siya ng plural form na letter S sa dulo, peoples. To indicate na hindi lang isang klaseng tao ang iimbitahan ng Panginoon, ng ating Diyos na makapangyarihan. This is also a foreshadowing ng Great Commission. Now, Great Commission, ang gusto ng Panginoon is to go and make disciples of all nations. Mga kapatid sa Panginoon, ang mga Pilipino, o tayong mga Hintil, o tayong mga hindi Hudyo, hindi po tayo plan B ng Panginoon. Nauna niya man ang pinili ang mga Hudyo, the chosen nation, ang Israel, na ibang mga mananampalatayang ngayon binibigyan ng kahalagahan ng Israel. Pero, even before pa na ito, even before pang sabihin ng Panginoon, humayo kayo sa lahat ng mga bansa, nasa isip na tayo ng Panginoon, tayong mga Pilipino. Sabi nga po ng mga missionary, maganda daw po ang mga Pilipino maging missionary sa ibang bansa. Bukod sa pagiging flexible. Bakit daw po? Kasi po ang mga Pilipino daw po ay pinili at pinino. Pilipino. Yun daw po mga Pilipino, pinili na sila, pinino pa ng Panginoon. Kaya kahit saan mo ilagay, ay talagang mabubuhay kung ano yung salita nila nakakapag-adapt sila. Kaya tayo pong pinakamaraming sending, hindi lang sa mission sa mundo ito, but even sa manpower. Di ba po? Pinipenetrate natin yung buong mundo. Lahat kahit saan pumunta may Filipino community. Kaya tayo po mga Pilipino, dati po tayo po mga Amerikano, sila po nag-mission po dito. Dati tayo pinupunta ng mga missionary, pero nandito na po tayo sa panahon natin ngayon na yung mga Pilipino na ngayon ang nag-mission at nag-ahayo sa ibang bansa. Pero dito po sa BGC, dito pa lang po muna tayo. Ano po? Pero meron na tayo mga products, mga kapatid. Ano po? Yung mga minsan ang naging mga lumakit, lumagampay ng palataya nila sa Bungabong Baptist Church na ngayon ng BGC. Sila po ngayon ay ating mga tumutulong sa ating mga gawain sa panahon natin ngayon at sila din naman ay ginagamit ng Panginoon sa ibang lugar para maglingkod sa Panginoon. Kaya napaka ganda ng disenyo ng Panginoon na hindi niya lang po tayo hindi tayo second option. Kundi kasama pa po tayo ng Panginoon. In fact nga po, di ba, yung sinabi ni Yahweh kay Jonah, di ba? Yung Nineveh po, hindi naman po mga Hudyo yun eh. Pero sinabi ng Panginoon, pumunta ka doon at mangaral ka doon. At kahit po nung ipinanganak ang Panginoon sa Kristo, hindi naman po mga Hudyo ang unang pumunta. In fact po, yung nagsiyasat ng matagal po ay isang pagano, yung mga Magi. Hindi naman sila mga Hudyo. Yung mga senturyon na nakasama ni Kristo. Picture na po yun. Hindi lang po dun sa cross ng Calvary, hindi lang po dun sa ascension ni Christ, but even before the foundation of the world. Remember, pati po yung bukol, malakas din, no? Remember po, ang utos po ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 27. Ano po yan? Ano po yung mandato ng Panginoon? Humayo at magpakarami. Yung po humayo at magpakarami. Namin yung pala po ng panahon na yun. Hindi nyo po ba alam? Yung commission mandate at saka yung creation mandate, iisa lang po yun. Yung mandate ng Panginoon sa Genesis 1:27 na humayo kayo at magpakarami, decision talaga ng Panginoon na tayo dumami. Hindi lang po biologically or physically, pero dumami tayo spiritually sa kaharian ng ating Panginoon. Yan ang disenyo ng Panginoon sa atin. Kaya po yung humayo ka at gawin mong alikat ang lahat ng mga bansa,
Pagbabalik ka na lang yun, doon sa Genesis chapter 1, verse 27, na humayo ka at magpakarami. Kasi disenyo talaga ng Panginoon na hindi lang isang bansa ang iimbitahan niya sa isang masaganang handaan, kundi lahat ng mga bansa sa kanyang syudad, the city of God, Jerusalem, na nakatayo sa bundok ng Zion. And thirdly, hindi lang po ang Panginoon prepares Himself for the feast. God invites all people, but thirdly, sa ating first point, God produces the best meal and wine. Pinakamainam na handa, kumbaga. Siyempre, kung si God naman ang maganda, siyempre, alam natin na hindi yan chipity. Ano po? Hindi yan basta-basta. Class yan. Ano po? Sa Tagalog po, ito po yung sabi, pinakamasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Okay, yung alak po dito mga kapatid, hindi po ito yung kabayo. Okay? Hindi po ito yung alak na meron po tayo sa panahon natin ngayon. Ito po yung wine. Ano po? At mga kapatid, sa English po, mas maganda po yung sinabi po sa English eh. Dalawang beses na sinabi yung wine. Sabi dyan, a feast of rich food, a feast of well-aged wine, of rich full of marrow, and of aged wine, well refined. Diba po, ang wine po kasi habang tumatagal, mas lalong masarap. Mas lalong nag-ferment siya. So even yung wine po kasi sa Bible, even yung mga psalms, is their form of celebration. Pero magkaiba naman po yung alcohol content ng wine na ito sa wine natin ngayon. Ito po. Kasi halos sa kanila, halos juice lang yun eh. Pero yung wine mga kapatid sa kanila ay napakalaga. Kaya yung meron po tayong wine din sa ating banal na hapunan. Because it's a form of celebration. We are celebrating something extraordinary. At nung panahon po na ito, ang ganda po nito, yung ano po sa bulalo, full of rich food, full of marrow. Diba? Bulalo yung marrow po, yung bone marrow sa loob. Pag kumakain po, pinukok yung pangok, at ako masisipsipin yung buto. Napakasarap. Ang luto mo, no? Ito ho yun eh. Sabihin, napakasarap eh. Ano ho? Napakasarap ho ng handaan na pinaprepare ng Panginoon po sa atin. At ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikaw, hindi lang ako, hindi lang tayo. Kaya iniimbitahan ng Panginoon lahat ng tao, lahat ng klase ng tao. Kaya sabi natin, kaya gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng heart formation. Kasi kung si Lord yan nag-i-invite, hindi dapat iniimbitahan natin lahat ng tao. Sa isang matinding hapa. Diba po? Yan po. Sa atin, sa panahon natin ngayon, habang wala pa yung meal na ito, na pinrophesy sa Revelation chapter 19, ito po yun. Yung kapag na ito. Kaya mga kapatid, every time sana po, magpa-partake tayo ng ano po, ng Lord's table. Ito po kasi, ito lang mapasin ko po, ako din guilty rin po, ano po. Ito kasi, is a form of celebration eh. Pero yung mukha natin pang Biyernes Santo. Ano? There's actually celebration yan eh. Yung Lord's table. Kasi nung New Testament times, yung Lord's table nila is literal na feast. Kainan talaga. Literal lang, titipid na yung simbahan, ginawa ng manipis na tinapay na walang kalsa, may ostya, tapos yung mga ganyan. Minsan nga, hindi pa tayo wine. Ano po? Eh si Lola, inola ko po, gusto mo sa lagay niya wine. Ano po? Umorder siya ng, open nung sa BC pa natin, umorder talaga siya ng wine. Yung mga unang linggo talaga, yung mga mukha ng mga tao, talagang, ganyan. Eh, minsan nagkamali, pasal ko nung pagpalit namin, bumalik naman siya, mataas naman yung alcohol content. Ito point is, mga kapatid sa Panginoon, yung the best of the best, yung gusto ng Panginoon handaan sa atin. Minsan din po, meron kong Italianong kaibigan, na stranger lang siya, drop-by lang. Tinanong niya ako, parang ayaw ko lang pumunta sa langit. Kasi sa langit lang parang lang daw parang ang bukid doon, napalipad-lipad doon sa alapaap, ganun-ganun ka lang, tapos kanta-kanta ka maghapon magdamag, ang boring daw. Minsan napaisip din ako kung ano. Then pagkatapos lang, in-improve ko yung aking theology sa eschatology, hindi pala ganun yung heaven, ano po.
Kasi yun yung na-picture out natin sa pelikula. May mga ulap-ulap, may mga lipad-lipad, tapos ikaw parang cute na baby, may mga gandang pakpak, ano po. Hindi po ganun yung heaven na pinipicture out. Ano po. Lalong tigit yung new heavens and new earth na kung saan pagkasamahin niya na yung bagong langit at yung bagong mundo. Ito pa rin tayo. Maluwalhati lang. Wala nang kasalanan, wala nang kamatayan. Number 4. Dito po sa ating point number 1 that God will make a feast is God proclaims victory. Ano po? God proclaims victory. 4 na po yan. Sa una, yung atin po, God prepares Himself. God invites all people. God produces the best. And then, God proclaims victory. Ang kapagkainan po ay magpapakita ng isang matagumpay na gawain. Ano po? Bawa, yung mga nagtatapos po sa kolehiyo. Diba? Pagtapos po nila ng kolehiyo, is either maghanda sila patay ng baboy, o kaya sila ay punta sa restaurant at kumain. Kasi, celebrate tayo. Diba? Kahit nga po kung pinuntahan ko pong patay, yung aking pinakahuli-huling lola sa angka namin, ano po, nagpatay din sila ng baboy. Marami sa atin, even yung mga pagkakita natin, mga historical na mga palabas, ano po, pagkatapos ng gera, ang nagawa nila, nagpapakasala sila sa kasiyahan. Ito rin po yun. Pinoproclaim ng Panginoon yung kanyang pagkatagumpay. Pagkatagumpay sa kanyang gagawin na restoration ng Jerusalem doon sa Mount Zion. Sabi ko kasi sa chapter 24, yung kanilang destruction at yung kanilang disappointment, yung kanilang annihilation. Pero pagdating sa chapter 25, ito naman yung binigay ng pag-asa ng Panginoon. Pagkatapos ng mga bagay na yan, pagkatapos ng kaguluhan, kamatayan, ibabalik ng Panginoon ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng isang magandang at malaking handaan. Ito po talaga yung ano po yung marriage of the Lamb and the Church. Ano po? Yung peace na meron po. So muling pagparito ni Christ, iimbitahan tayo sa isang napakagarang kasalan ng simbahan at ng Panginoon sa Kristo. It's the picture na tayo po yun, mga kapatid. The church is not the building. Tayo po ang church. Ang mga hinirang ng Diyos mula sa kadiliman, mula sa kasalanan, mula sa kasamaan. Nahinango ng Diyos mula sa kamatayan patungo sa buhay. At yun yung the feast na hihintayin natin at aasamin natin sa muling pagparito ni Kristo. Pero habang hinihintay natin yun din yung mandato ng Panginoon sa Lord's Supper. Na ang ating pananampalataya ay pagbabalik tanaw sa pagkamatay ni Kristo, pagkalibing, at makalipas sa ikatlong araw ay muling nabuhay at nangako siya ibabalik. Ikalawang punto po natin. Yung unang F natin, sa unang punto natin, God will make a feast. At merong 4 na bahagi itong kanyang feast na ginawa. Una, God prepares Himself. Pangalawa, God invites all people. Pangatlo, God produces the best. And pang-apat, God proclaims victory. And now for our second point, ito po yung God's final victory. Final victory. Hindi niya lang pinroclaim yung victory kanina. But ito yung final victory ng Panginoon. Verse 7, sa bundok ding ito ay papawiin niya ang ulap ng kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa. Verse 8, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahilin ang mga luha ng kanilang mga mata. Alisin niya sa kahihiyan ng kanyang bayan. Verse 9, sabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay natin Diyos na sa atin ang magliligtas. Siya si Yahweh na ang inaasahan, maggalak tayo at magdiwang sapagkat tayo ay kanyang iniligtas.
Mga kapatid sa Panginoon, point letter A. Ano yung final victory ng Panginoon? Una, God destroys the power of death. Apat na D. Unang D, God destroys the power of death. Ito yung victory ng Panginoon over death. Kamatayan. Kaya sabi ko dyan sa bundok, din ito ay papawiin niya ang ulap at kalungkutang naghahari sa lahat ng bansa, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan. Ang kamatayan. Alam po natin, kahit anong advance ng medisina na meron po tayo sa panahon natin ngayon, hindi natin matatakasan ang realidad ng kamatayan. Kahit gaano kahaba ang iyong buhay sa mundong ito, dun pa rin ang iyong diretsyo. Maiksi man o mahaba. Na kahit gaano kayaman ka o kahirap sa mundong ito, tayo po ay makakaranas pa rin ng kamatayan. Minsan, at pagkalipas nito ay paghukom. Sinabi ng Hebreo Siyam 26. Lahat po tayo. At every time, di ba po, na tinatanong po tayo na sino gusto pumunta sa langit? Alam mo, lahat tayo gusto. Kasi even lahat ng religion, yan din ang ino-offer nila. Kung gusto nila, pumunta sila sa langit or ano man ino-offer nilang magandang lugar like Nirvana or Utopia. Pero doon pa rin yung takot natin mamatay. Ano po? Doon pa rin. Sino gusto mauna? Wala muna. Okay? Diba usapan niya, Pastor? Pero ito po yun ito yung invitation ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Lahat tayo ay makakaranas ng kamatayan, pero hindi lahat makakaranas ng muling pagkabuhay. Hindi lahat makakapiling ng Panginoong Kristo sa paraiso. At walang ibang paraan para maranasan din nila ang buhay na walang hanggan, kundi ang pananampalataya din nila sa Panginoong Kristo. Wala pong ibang paraan. There is no other way. Kahit na gaano tayo kadaming ginawang mabuti sa mundong ito, hindi yung garantiya para pumunta ka sa langit. You know why? Sabi ng Panginoon, I am the only way. Sinabi niya nga lang yung tanging daan, hindi na siya nagbibigay ng ibang option pa. Ako lang talaga. Ako lang din talaga yung totoo at ako lang din talaga yung buhay. There's no other option. At there's no other motivation, mga kapatid, sa atin, mga mananampalataya, para ibahagi natin ang Ebanghelyo sa mga mahal natin sa buhay. Gusto mo ba na ikaw lang nasa langit, ang mga mahal mo sa buhay ay nasa impyerno? There's no other way. Hindi, may bahagi mo sa kanila ang Panginoon sa Kristo. Kung nahihirapan kayo, imbitahan nyo kami ni Pastor ni Fidel sa inyong tahanan para masimulan ang pagbahagi ng Ebanghelyo sa inyong tahanan. Invite nyo kami para may share natin yung Ebanghelyo ni Kristo. At makasama nyo rin sila sa buhay ng walang hanggan. Ikalawa, God defeats death forever. Hindi niya lang ito tinupok, hindi niya lang dinestroy yung kamatayan, kundi tinalo niya pa ito habang buhay. God defeats death forever. Lubusan ng pupuksain, take note of the word, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Remember po yung sinabi ni Christ sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24, death has been swallowed up in victory. Wala na rin yung lason ng kamatayan.
Yes, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, naranasan na natin yung buhay na walang hanggan. Pero sa muling pagparito ni Christ, yung last na enemy niya na nawawasakin habang buhay, kamatayan. Dahil sa muling pagparito ni Kristo, sa second coming, wawasakin niya na yung kamatayan at hindi na natin kailanman mararanasan ang mamatay muli. Sapagkat ang katawan lupa natin minsan ay kanyang ibabalik sa maluwalhating katawan, kagaya sa Panginoong Jesucristo. Totally. Kung yung dati, mga kapatid, tayo yung nilalamon, tayo yung kinakain ng kamatayan. Pero ngayon, sa handaan ito na pinagdiriwang ni Yahweh sa bundok ng Zion, yung kamatayan mismo ang lumamon sa kamatayan. Sapagkat ito'y tinupok na ng lubusan ng Panginoong Jesucristo. Ng Panginoong Jesucristo. Letter C. Hindi lang po niya dinestroy forever ang kamatayan, but also God delivers us from death. He delivers us from death. Inalis niya tayo sa kamatayan. Iniligtas niya tayo sa kamatayan. Iyan po natin at papahayin ng mga luha sa kanyang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay natin Diyos na sa ating magliligtas. Magliligtas. Yung kahihiyan natin, sa harapan ng mga tao, o particularly sa bayan ng Israel, na sila pinahiya ni Yahweh sa harapan ng lahat ng bayan, pamagitan ng pagsakop sa kanila ng lahat ng bansa, ng Assyria, ng Babylonia, ng Persia, ng Griego at ng Roma. Sa panahon na ito, ibabalik niya yung karangalan na meron minsan tayo sa mundong ito, na ipinapahayag ang Diyos ng mga Diyos at ang Hari ng mga Hari. At kanyang tutupukin ng lubusan ng kamatayan. Tingnan niyo po yung alam po dito, mga kapatid, yung picture ng Panginoon sa Revelations, na siya mismo ang papahid sa ating mga luha. Eh kasi nga nasa handaan ka na eh. Wala, yung handaan na ito na masigla, masaya, wala nang kalungkutan. Celebration na eh. Masaya na. Ito rin yung picture ng Panginoon sa kanyang muling pagparito na sinabi niya sa Revelation chapter 19 na siya mismo ang papahid ng ating mga luha. At death, yung sting ng death ay wala na. Wala nang kamandag ang kamatayan sa atin. And letter D, God delights in victory. Siya ay nagdiriwang din sa katagumpayan. So, unan din natin sa God's final victory, God destroys the power of death. Letter B, God defeats death forever. Letter C, God delivers us from death. And letter D, God delights in victory. Verse 9, siya ang hinihintay natin Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalang tayo at magdiwang sapagkat tayo ay kanyang iniligtas. Kasama tayo ng Diyos na magdiriwang sa hapag-kainan na ito. Punong-puno ng kagalakan, punong-puno ng kasiglahan. At ito po yung gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng heart formation, fit on the move. Ito kasi yung puso ng Panginoon, ang pagmimisyon. Kaya, kung ano yung puso ng Panginoon ay dapat puso rin po natin. Upang tayo ay makahayo at gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Wala pong ibang paraan para maimbitahan ang ibang tao sa pagkainan na ito, kundi imbitahan sila sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Jesucristo. Wala rin pong ibang paraan para po tayo ay magbago sa mundong ito, kundi ang pangalan lamang po ng Panginoong Jesucristo.
Take note of the word of this. Siya ang hinihintay natin Diyos na sa ating magliligtas. Sapagkat tayo ay kanyang iniligtas. Dalawang beses po sabi ito yung word na salvation. Tayo po ay, ano niyo po ito ang development ng English po. Dati po, sa King James Version, o yung Old English natin, acceptable yung word, tayo po ay sinalvage ng Panginoon. Kasi salvage, sa parang natin ngayon, ito yung parang minerder, ano po, na-salvage siya dun sa ano na yan. Pero noong unang panahon, acceptable yung word na English na salvage tayo ng Panginoon. Meaning to say, iligtas na tayo ng Panginoon. At kung kinoconsider po ninyo na kayo po iligtas na sa Panginoon, dapat nandun po yung inyong pagdiriwang at kagalakan. Kaya po sa ating pagtanggap ng banal na hapunan, ang tanging pamantayan po ng banal na kasulatan sa Lord's Supper, as long ikaw ay mayroong tunay at ganap na pananampalataya kay Kristo. Iniimbitahan ka namin makibahagi sa banal na hapunan. Kung meron ka ng tunay at ganap, later on na lang po yan na ginawa ng mga church policy and government na inad nila yung baptism as a part of the requirements para kumain ng makibahagi sa banal na hapunan. Later on na lang yan. Bakit po? Kasi, syempre po, logically speaking, kapag kayo ay nabaptize, supposedly, ay kayo ay mayroon ng tunay at ganap na pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Kaya lang, sa panahon ngayon, kahit na nabaptize na, kahit ilang beses pang nabaptize, wala pa rin pagkilala kay Kristo. Kahit na ilang beses na tumanggap sa banal na hapunan, walang saysay din po yun. Pero yung puso mo ba ay nananampalataya na sa Panginoon sa Kristo? Yes, mga kapatid, God has done it. And yes, ito yung feast na meron tayo sa Lord's Supper na ito. Yung kamatayan ng Panginoon sa Kristo at ang kanyang muling pagkabuhay ay inahanda tayo ng Panginoon sa hapag na ito, sa muling pagparito ni Kristo upang tupukin niya ang muling kaaway niya. Walang iba kundi ang kamatayan. Death still takes every one of us, but it has lost its sting. So we do not grieve as those who have no hope. Hindi na tayo tumatangis tulad ng ibang mga tao na mga walang pag-asa sa buhay. Sapagkat ang katagumpayan ng Panginoon kay Kristo ay kahit na lumakad tayo sa valley of the shadow of death, we will fear no evil. Because the Lord is our shepherd. Siya mismo yung mag-iingat sa atin. At sa araw na ito, in this day, na sinabi ng propeta na tayo po ay magdiriwang at maging masaya sa kaligtasan na kanyang ibinalin sa atin, ito rin po yung pagpapakita sa atin ng Panginoon. Pamula sa kalungkutan, ay papalitan niya tayo ng kagalakan, kasiyahan. Pamula sa mourning into dancing. Into a joyous hope sa ating Panginoong Jesucristo. Brothers and sisters in the Lord, ito po yung heart on fire, yung feet on the move, na sinasabi po sa mga talatang ito. Sa Isaiah 25, 6 verse to 9. Verses 6 to 9. Gusto ng Panginoon na makasama niya tayo sa maganda at masagana na handaan na ito, na siya mismo ang naghanda para sa iyo, para sa akin, at para sa magiging bahagi pa ng Buwabong Gospel Church. Hindi sa membership ng BGC, kundi sa kanilang pananampalataya kay Kristo na kanilang napakinggan at kanilang tinanggap sa kanyang lokal na katawan sa Buwabong Gospel Church. Kaya mga kapatid, for our heart formation,
our faith should be on the move. Because one day, God will make a feast to proclaim His victory, His final victory, to all peoples. Again, peoples. Hindi lang po isang lahi. Maraming lahi at maraming bansa na tumugon sa mabiyayang kaligtasan na meron po tayo sa Panginoong Kristo. Susunod na linggo ay atin pong tatalakayin yung puso ng yung katungkulan ng banal na Espiritu sa atin pong paghahay. Sa ngayon po, tinalakay natin yung dapat na puso natin sa pag-umisyon. Final victory ng Panginoon, meron tayo magandang kasiyahan na magaganap sa muling magpalito ng Panginoon Kristo. Tayo po natin na lumulog sa panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong buhay at makapangyarihang salita na napahayag po sa amin sa umaga po na ito. Salamat po, Panginoon, sa kabila ng aming dadanasing pagtutuligsa, paghihirap sa buhay na ito, sa mundo na ito. Ngunit, sa aming pananampalataya po sa inyong anak, ang Panginoon sa Kristo, ay meron pong kabuluhan, Panginoon. Sapagkat darating ang araw na inyong pong lubusang ipapahayag ang iyong pinal na tagumpay, Panginoon, sa muling pagparito ng inyong anak, ang Panginoon sa Kristo. At nawa, Panginoon, sa amin pong paghintay o pag-abang ng pagbalik ng inyong anak, Panginoon, ay maging masigasig kami sa paghahayo, sa paghasik ng inyong salita, Panginoon, upang marami kami na dumalo sa inyong pong hapag, Panginoon, sa inyong fiesta na kayo mismo, O Diyos, ang naghanda. At ang inyong inihanda ay lubusang napakaganda, napakainam, punong-puno ng kagalakan. Sapagkat binigyan niyo kami ng pagkakataon na maging bahagi nito sa pamagitan una na ginawa ng Panginoong Kristo sa krus ng Kalbaryo upang maging sa mundong ito ay may pagdiwang namin ang kanyang ginawa. At habang hinihintay namin siya sa kanyang muling pagparito, ay may pakita namin ang pagiging bahagi namin sa inyong pong imbitasyon sa malaking handaan na ito. Salamat po, Panginoon, sapagkat inyo pong ipinahayag ang inyong tagumpay. Tagumpay, sapagkat tinupok, winasak na ninyo ang kamatayan, dinurog na ninyo ang kamatayan sa walang hanggan, iniligtas nyo kami mula sa kamatayan. At dahil doon, meron kaming nagalakan sa aming kaligtasan na aming pong natamo mula po sa inyo. Dahilan upang magkaroon kami ng isang puso sa pag-misyon. Dahilan upang magkaroon kami ng mga paa na handang umusan na ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. Salamat po. Patuloy po, Diyos. Kami ay inyong kasiyahan sa aming buhay pananampalataya na kahit ito sa mundong ito, maranasan namin yung kagalakan sa aming